Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Paskwa. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas sa kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel, at ngayon po ay April 2, 2026, Holy Thursday. At yun po ang pagninilaya natin bilang pagkain spiritual or gamot natin spiritual para sa ating mga kaluluwa. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. So, ang pagbasa po ay nagmula kay San Juan. At ito'y tungkol sa hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad. So, kung magsisimba po tayo ngayong araw na ito, yan po yung magiging kaganapan, yung paghuhugas
ng mga paa ng mga alagad. At ang maghuhugas ng paa ng mga alagad ay si Kristo. Si Kristo mismo, no? So, kung bibigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita, excuse me, sinasabi dito na nandun na yung senaryo na magkakapunan na ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At alam naman talaga ni Kristo na sa 12 mga alagad ay si Judas ang magkakanulo sa kanya sa halagang 30 silver coins, no? And then, doon din ginawa ni Kristo yung paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. So, ganun nga nangyari na kumuha ng planggana ang Panginoong Jesus, ilagay niya ng tubig, at isa-isa niyang hinugasan ang mga paa ng mga ito. At paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol, sabi niya, Panginoon, hindi mo dapat kayo ang maghugas ng paa namin. At ang sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung ano ang ginagawa ko at malalaman mo dito balang araw. Sinabi niya kay Pedro, sabi nga kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro. Kaya ang sagot naman ni Pedro, kung gayon Panginoon, hindi lamang aking paang hugasan mo, kundi kati ang aking kamay at ang ulo. At ang tugon ng Panginoong Jesus, maliban ang kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo. Maliban lang dun sa isa. No? Yung tutukoy na si Judas. At nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa nila, may sinabi siya. Sabi niya, naintindihan niyo ba yung ginawa ko? Bakit ko ba ginawa sa inyo yun? Bakit ko hinugasan ang inyong mga paa? Amen. Alam naman natin, tinuturing nilang guro at Panginoon ang Panginoong Jesus. Sabi niya, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat ding maghugasan kayo ng mga paa. At dun sa last part ng ng gospel, sabi po doon, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Amen. So, Christ's example. Excuse me. Napakaganda na ipinakita ni Kristo na halimbawa. Isa siyang perpektong Diyos. Anak ng Diyos. Pero siya yung naghugas ng paa, no? Parang baliktad. Dapat diba kung sino yung master, siya dapat ang hinugasan ng paa. Kasi nangyari kay Kristo itong nakaraan, itong week lang na to, no? Na gospel. Yung pagbubuhos ni Maria, na kapatid ni Marta at ni Lazaro, binuhos si Maria ang pinakamahal na pabango sa paanan ng Panginoong Jesus. Mahal yun, Napakagandang nun. Paganda ng message nun. Parang sinasabi na, ano ba yung pinakamahal sa buhay mo na pwede mong ibuhos para sa Panginoon? At ipinakita ni Maria, yun. Yung pagbubuhos, yung pag-aalay niya ng mahal na bagay sa kanya para sa Panginoon. Pinunasan pa nga niya yun ang mahaba niyang buhok, diba? Yung paa ni Kristo. Pero ngayon, baligtad. Si Kristo na ngayon ang naghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Amen. Nagpapakita ng Christ example na kababaang loob. Kitang-kita ang karakter ni Kristo na kababaang loob. Kaya di ba sabi nga niya, eto, halimbawa ko sa inyo, kung hinugasan ko ang mga paa nyo, maghugasan ka din kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng kababaang loob sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kasi kung ang Diyos nga di ba, nagpakita siya na makasalanan tayo, pero siya naghugas ng paa. At hindi lang paa. Kasi sa mga panahon ni Kristo noon, mababang gawain yan Gawain yan ng mga alipin, hugasan mo yung paa ng
ng master mo, alam naman natin ang paa, marumi, tinatapak, inilalakad. Tsaka syempre, mababa yan sa parte ng katawan natin, yan yung pinakamababa, di ba? Nasa lupa. Pero ginawa ni Kristo yun. Kahanga-hanga ang Panginoong Hesus sa ginawa niya. At hindi pa nakontento ang Panginoong Hesus. Yung buhay niya mismo. Yung pagpapapako niya sa krus. Hindi lang yung pagsiserve sa atin. Hindi yan yung kanyang buhay. Kaya nga may masasabi natin, ang ganda ng mga halimbawang iniwan sa atin ng Panginoong Hesus, pero hindi natin matularan. Why? Because we don't have the humility. Hanggat yung pride ang nangingibabaw sa atin, yung ego ang nangingibabaw sa atin, hanggat mataas ang tingin natin sa ego natin, hindi natin matutularan si Kristo. Amen. Paghuhugas ang paa ng mga alagad. Tayo. Makasalanan tayo. Pero hindi natin magagawa yan. Pag ginawan tayo ng masama ng ating kapwa, kantihan natin ng masama. Ba't ko hugasan yung paa niya? In a way na, bakit ako magpapakubamba sa kanya? Laban kong laban, di ba? Pero ang Panginoong Hesus, nagpakita siya na isang perpektong halimbawa. Nagkatawang tao siya, pinakita niya yung kanyang kababaang loob, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pagpapakilala sa Diyos Ama, yung kanyang, ang dami. Yung bang, hindi mo isipin na magagawa ba ito ng isang taong walang kasalanan, mabuti. Pero diba, nilibak pa rin ng mga tao. Ninapako pa rin sa krus. Sinaktan, inalimura. Pero gumanti ba? Hindi. Hindi siya gumanti. Hindi gumanti ang Panginoong Hesus. Bagkus hindi ba, hanggang sa kanyang huling hininga, sa bayubay sa krus, wala siyang sinasabi lagi na, Ama, patawarin mo sila, hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Di ba, binigay pa nga niya yung kanyang ina, ito yung anak, ito yung ina. Puro love puro full of love ang binigay ni Kristo sa atin hanggang sa kamatayan niya, hanggang sa huling hininga niya. Pero sa panahon natin ngayon, hindi natin matularan si Kristo. Kasi nga, nagiging hadlang sa atin ang ating mga ego. Wala naman tayo may pagmamalaki sa Diyos. Maaring tayo ay nakakasala sa atin ng ating kapwa, hindi natin mapatawad. Huwag natin kakalimutan na isang katerbang kasalanan ang ginawa natin sa Diyos, pero isang katerbang pagpapatawa din ang ibinigay sa atin ng Panginoon. The love of Christ sa atin, unbeatable yan. Sabi nga, walang kabuluhan ang buhay kung hindi natin gagamitin na may pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At wag din natin i-misinterpret kasi alam ng dyablo ang nilalaman ng Biblia at alam ng dyablo na ginagamit ng Diyos ang pag-ibig. That God is love. So gagamitin din yun ng dyablo para tayo ay linlangin. No, kaya nga di ba ngayon may mga same-sex marriage na nagmamahalan, mga pag-ibig sa pera, mga pag-ibig sa yung pag-ibig ba tiniturn ng dyablo sa mga material na bagay na masisilo niya ang tao. Kaya nga ang Panginoong Hesus, kung meron man tayong dapat i-idol, kasi ngayon iba na ang social media. Ang ina-idolize na ng mga tao ngayon, mga sikat na vlogger, sikat na artista, na hindi na nila nag-glorify sa kanilang mga social accounts, sa mga pinopost nila. Ang Panginoon, ang nag-glorify na yung sarili nila. Kaya nga, di ba, marami silang nagiging followers na sinishare, nilalike yung kanilang mga post. Ang tanong, nandun ba si Lord? Nag-glorify ba si Lord? Baka sila na nagiging bida-bida. Ang masama pa nito, kung ang napopost nila is tapap na-influensyahan nila yung followers nila na mapunta sa kasamaan. At nangyayari talaga yun. Kapag tayo ang naging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa, malaki ang pananagutan natin sa Diyos. Mas malaki pa sa yung tayo ang nagkakasala sa Panginoon. Amen? Kung meron man tayong dapat gayahin, kasi sabi dito sa mabuting balita sa araw na ito hinugasan ni Kristo ang kanyang mga paano kanyang mga ngalagad. Para anong sabi doon sa huling part ng gospel? Para tularan nyo ako. Para maghugasan din kayo ng mga paa.
So, Christ example. Halimbawa, binigyan na tayo ng halimbawa na dapat natin tularan. Pero mahirap tularan ang halimbawa na ipinakita ng Panginoon kung hanggang ngayon nakatingin pa rin tayo sa ego natin, sa pride natin. Mahirap yun. Kasi mabubuhay tayo sa parang pang sarili lang natin. Pero kamukha ni Kristo, hinubad niya ang kanyang pagiging kanyang pagiging Diyos para ipakita sa atin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kababaang loob. Nakakabilib talaga si Kristo. At nakakabilib din makakita ka ng taong tinutularan ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, nilibak siya, inalimura, sinabihan siya na, kaya lang naman nakakagawa ng mga Himalayan kasi galing sa kapangyarihan ng demonyo. Pero diba, hindi talaga naghihiganti ang Panginoong Hesus. May mga pagkataong nga tumatahimik lang siya eh. Lalo na yung mga pagkakataong alam na nahuhulihin na siya. Di ba, minsan, alam niya hindi pa panahon pero nagtatago siya. Alam niya kung kailan siya lalabas. Puno siya ng wisdom. At siguro tayo mga tao, ganun ang hilingin natin sa panalangin natin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng wisdom. Kamukha ni Hari Solomon, di ba? Ano ba hiningi niya sa Panginoon o sa Diyos? Karunungan. Ang Panginoong Hesus, naibigay na niya lahat. Naipakita na niya lahat ng magagandang karakter. Kasi kung anong naging karakter ni Hesus, yun din mismo ang karakter ng Ama. Nirepresent niya. Kumbaga, kung ano yung ginawa niya, yun lang yung mismong Ama eh. Kahit hindi natin nakita ang Diyos Ama, parang nakita na rin natin, kasi yun kung ano yung ginawa ng Ama, yun ang anak. Kaya di ba sabi, ako at ang Ama ay iisa. Sa panahon natin ngayon, pagamat hindi natin nakita ng physical eyes natin ang Panginoong Hesus, sa puso natin, sa espiritu natin, nakikita natin siya. Nakikita natin siya. Kaya nga, di ba, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus, binigay na niya ang kanyang buhay, umakyat na siya sa langit, pero hindi siya pumayag na walang maiwan dito sa mundo. Nanalangin siya sa Diyos Ama at ipinalangin niya na magbaba ng patnubay. At yun nga yung banal na espiritu. Kasi nangako siya na babalik siya. Kaya hanggat wala pang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik, ang naghahari-harian dito sa mundo ay ang dyablo. So nagdo-double time, nagti-triple time na ang dyablo na makarami siya ng mga kaluluwa. Kaya di ba ngayon, ang kasalanan normal na. Noong panahon pa ng mga lolo't lola natin, may mga kasalanang itinatago kasi nakakahiya. Pero ngayon, ang mga kasalanan, pinopost pa sa social media, pinagmamalaki pa, pinagtatanggol pa. Paano tayo magiging Christ-like? Paano natin magagaya ang footstep ni Jesus Christ? Amen. Sabi nga, you cannot be a servant of God. We cannot deny yung ating sarili, kalimutan yung mga gusto natin, sundin ang kalooban ng Panginoon, pasanin ang sariling krus at sumunod sa Kanya. Sabi nga po sa Mateo, hindi naman lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yung sumusunod lang. Kasi lahat tayo, alam natin may Diyos, marunong tayo magdasal, nasisimba tayo, wala tayo yan, gagawin naman natin yan eh. Pero nawawala ng kabuluhan lahat yan kung hindi naman natin sinusunod talaga yung gusto ng Panginoon. Para tayong mga Pariseo, eskriba, nasasabihan ng Panginoong Hesus na mga mapagpag-imbabaw. So nawa, yung mabuting balita na ito, tumatak sa isip natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, tularan nyo ako, maghugasan din kayo ng paa. Pinatawad ko kayo, patawad kayo. Tinulungan ko kayo, tulungan. Kaya nga, di ba ang pamantayan ng pag-ibig ng Diyos ngayon, iisa na lang eh. Dati, 10 commandments. Naging 2 commandments. Bigyan mo ang Diyos, naging sa lahat, tapos bigyan mo yung kapwa. Ngayon, isa na lang. Yun nga yung new commandment. At ano yun? Bigyan mo ang yung kapwa gaya ng pag-ibig ko sa'yo. So, tama nga naman yun. Kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din na ibabalik natin sa ating kapwa. And that's isa niya sa mga Christ example. Minahal tayo ng Diyos ng sobra-sobra, binigay niya lahat,
Di lang langit ang ino-offer sa atin ng Diyos, mismo ang anak niya. Tayo na lang may pagkukulang. Actually, malaya na tayo eh. Kasi yung free will natin, pwede natin ibigay sa Panginoon. Pero hanggat ginagamit natin yan sa kasalanan, tayo na din ang naglalagay ng pupuntahan natin kung saan tayo pupunta. Alalahanin natin na ang Diyos, gusto niya tayong bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung ano man ang may buhay tayo ngayon, is our choice. Wala pa yung paghuhusga. Yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, consequences yan ng ginawa natin. O bakit ka hiwalay sa asawa mo? Eh, choice mo yan eh. Consequences. Bakit ka ngayon may sakit na cancer? Eh, choice natin yan eh. Kung ano na mga kinakain natin, alam natin magkaka-cancer tayo. Ayaw ng Diyos tayo magkaganon, pero pili natin yun eh. Huwag natin sasabihin na, ay, kalooban to ng Diyos, gusto ng Diyos. Hindi. Choice natin yan. Pero ang gusto ng Panginoon is gayahin natin, tularan natin siya, at hindi tayo maliligaw ng landas. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kung meron man kaming dapat tularan, hindi yung mga tao na nagpo-promote ng kasamaan, kundi ikaw, O Lord, ang iyong ugali, yung karakter na pagiging mababa ang kalooban. Na Diyos ka pero nagpakababa ka para sa aming mga kasalanan. Sapat ganun mo kami kamahal. Nawa hindi masayang ang iyong buhay na inialay na hindi namin ito pahalagan. Lalo na ngayong mahal na araw na ipinakita mo sa amin ang kababaan ng loob mo sa paghuhugas ng mga paa ng iyong mga alagad. Nawa Panginoon, sundin namin at itatak namin sa aming isipan ang sinabi mong tularan ka sa iyong ginawa at maghugasan kami ng paa sa isa't isa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahinto sa tukso. Ihadyan mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. So marami pong salamat. At kamukha ni Kristo, nagkatawang tao siya kasi may mission siya, no? At wala siyang ginawa everyday nung mag-mission na siya, kundi ipalaganap ang mabuting balita. At napakahirap sa panahon niya ang magpalaganap ng mabuting balita. Kailangan niyang tumawid sa kabilang ibayo, kailangan niyang umakit ng bundok. Pero sa atin, no? Ano bang nagvo-viral ngayon sa social media, mga walang kakwenta-kwentang bagay? So, nawa, magtulungan tayo, i-viral ang salita ng Panginoon. Marami naman po tayong makikita niya sa mga YouTube, mga pare na nag-gospel. Huwag natin ikahiya na i-post yun sa ating timeline. Kasi pagmimission yun eh. Pagmimission yun. At yan ay great commission natin to spread the word of God. Amen. Kasi kailangan yan. Kung meron tayong physical food na kailangan kainin everyday, kailangan din natin spiritual food everyday for our soul. Amen. So maraming pong salamat. Kung ipagkakaloob ni Lord ang April 3, 2026. Friday Gospel, muli kasama-sama po tayo magnilay ng mabuting balita. To God be the glory.